One eternity later. So ayan mga kaparmer, natapos ko din yung pambutas ng ilong. 4 ho ang aking ginawa. Napakatulis ho niyan. Maliit lang ho ito. Ang tubo nito ay 12 mm lamang ang sukat. Yan, maliit pa po sa aking hililiit. Yan, ganyan lang po siya kaliit. Patin ho natin yung labas, yung outside diameter nya. Yan po, yan 12 mm lang ho yan yung labas. Yung loob naman yan ay mga 10 mm lamang hanggang 9 mm. Yan, kaya po ang ating gagamitin na lubid dyan ay mga hanggang 10 mm lamang ang taba. Tama-tama lang yung panimula sa pagbubutas ng ilong ng ating mga alagang baka. Ang haba nga po pala nito ay 10 inches. Yan, 10 inches po. 4 po itong aking ginawa dahil marami nang nagtatanong. Yan, pero sa mga nagtatanong, ayan, ginawan ko ho kayo. Ito po ay talagang stainless po ito. Yan. Medyo matigas i-grind. Talaga nahirapan ako. Naubos yung aking sander. Solid po yan, nasa dulo. Yun naman po nasa huli ay tubo naman po yan. Para mapasukan natin ang lubid. Yan, so wala ho yung kalawang. Dahil yan po ay talagang purong stainless. At sobrang tutulis. So ayan na ho ay pang matagalan na. Saka maganda dyan ay isusuot nyo na lamang itong lubid. Yan. Sa iba kasi binubutasan muna nila ng mga kung ano pang pambutas, kawayan. Saka lalagyan ng lubid ay parang nagdodoble trabaho. So ito po ay isang suot lang. Kasama ng lubid. Ito po lubid, ito ay mga po ito, 9 mm. Yan, 8 to 9 mm. Ayan. Maluwag pa po siya dun sa tubo. Ayan, maliit pa po yan sa aking hililiit. Tama-tama lang ho na pangilong. So yan po, yung mga nagtatanong po dyan. Ito po ay aking ginawa para sa inyo. So atin hong pag-usapan yung inyong mga tinatanong. Ito po pala ay 200 mga kaparmer. Sa mga interesado po, ayan, 200 pesos po. Matagal nyo na akong magagamit. Sa pambutas lang, huwag nyo ipang sisikwat ng kung ano. Dahil baka naman matipak yung hinang. Yan naman po ay makapit ang hinang, stainless po yan. Yan mga kaparmero. Mas maliit pa sa akin, hindi liit. Dito nga po pala mga bagong gawang ito, kaparmer, ay mas maliit po ang sukat nito kumpara dun sa nauna kong ginawa na ipinakita ko sa inyo. Doon sa tutorial na ginawa ko kung paano gumawa ng pangilong. Mas maganda ito, mas maliit. Yan, talaga kung inubos ng talim ng sander sa tibay, sa tigas. Ibang i-grind ang stainless kumpara sa ordinaryong bakal. Yan, so mga farmer ay na lang kayo, mag-comment na lang kayo kung may mga tanong pa kayo. Bibigay ko na lang ang messenger ko sa inyo para makontak nyo ako. Pag-usapan natin dahil dami na nagtatanong nito ay hindi ko lang ho agad nasasagot dahil wala naman akong ibibigay. Yan, so salamat mga farmer, happy farming po, ingat po kayo at God bless po sa ating lahat.